Tinignan ko rin yung mukha ko, inipo ko yung mukha ko, meron, wala. Tapos, dahil nga hindi marunong mag-i-English yung mga taga ron, hindi rin ako marunong mag-Taiwanese, hindi kami magkaintindihan. Hinahanap ko yung lalaking nakabanggaan ko. Sabi ko, dali na lang sa ospital, hindi nila maintindihan dahil nagtatagalog ako. Dahil nga sa nalilito na ako, di ko rin alam kung ano yung sasabihin ko. Hanggang dumating yung time na pinauwi muna ako sa aming barak. Sa totoo lang, kinakabahan ako noon eh. Lalo nung ibinalita sa akin na namatay na yung taong nakabanggaan ko. Doon ko naranasan na dalhin kami sa pulis, ikulong kami. Bali, nakulong ako ng 3 araw doon. Sa totoo lang, first time kong makulong sa ibang bansa pa. Natakot ako nun, baka ako din ako makauwi. Kaya anong time na nasabihin nung pulis na pauwiin kami ng Pilipinas, talagang sabi ko, Lord, kaya ako salamat, kaya ako ganyan. Dahil makakauwi na ako, hindi ko na mararanasan yung kulong. Kaya nung hihatid kami sa airport, madilim pa eh. Pumasok sa isipan ko, baka ako salvage kami ron dahil madilim, ang dinaanan namin bukid. Nang makarating na kami sa airport, tumantawa ako dahil gusto ko talaga makasakay na ng aeroplano eh. Gusto ko nang makauwi talaga eh. Para kumbaga yung naranasan kong experience sa Taiwan, para mawala na sa isipan ko. Hanggang sumakay kami ng aeroplano. Kaya nga nagulat nga yung asawa ko nung kumatok ako sa pinto eh. Akala niya kung sino yung dumarating. Nagulat siya nung umuwi na ako. Tanda ko pa nung tinanong niya, bakit ka nandito? Sabi niya. Ayun, kinuwento ko nga sa kanya na gano'n ang nangyari. Ganyan, ako lang ako. Tapos nagkaroon ako ng kaso doon na banggaan. Bago nga mangyari yung sinasabi niya na aksidente, bago sila pinauwi, nakabayad naman ako sa mga utang namin. Kahit paano, nakakaraos kami sa mga gastos sa araw-araw. Saka hindi lang yun, nandun pa rin yung suporta ng mother ko. Saka kapag may kailangan ako o kaya may nagkakasakit sa aking mga anak, nandun pa rin yung tulong na mother ko at saka ng aking mga kapatid. Ang iniisip ko nun, dahil nga wala na akong trabaho, yung pagkakakitaan. Kasi ayaw kong mabakante sa trabaho eh. Inaalala ko yung pamilya ko eh. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho, kahit na ilang buwan. Tapos nag-apply na naman ako ng another for abroad. Sa makatuwid, nakaalis na naman po ako sa abroad, 2 taon na naman yun. Hanggang mabuno ko yung 2 taon, bumalik na naman ako rito. Nasumpungan ko itong Children of Light kasi minsan, isang gabi, nakikinig ako ng radyo sa AM band. Kasi nawala na kasi yung hilig ko sa mga FM, yung mga music, nawala na kasi yun. Sabi nga siguro kapag daw nagkakaedad na yata yung tao, parang nawawala na yung hilig nila sa music. Ngayon, sa kakapihit ko sa AM band, tama-tama yung nagsasalita si Sister Des. Pinakinggan ko yung sinasabi niya. At tandang-tanda ko pa ang sinasabi niya na ganito, na ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, kung gusto mong masumpungan ng Panginoon, bakit hindi mo pasyalan ang aming community? Tapos sinabi niya yung address, taka yung telephone number. Ginawa ko nun, tinandaan ko yung address, saka yung telephone number. Ang balak ko talaga, pupunta ako nun. Sinabi ko sa misis ko na pagkatapos natin magsimba ako sa UST, sasaglit ako doon sa recto kako. Meron akong pupuntahan kako yung napakinggan ko kagabi kakong ganyan. Tapos nun, sumakay ako ng jeep, tapos nun bumaba na ako sa may Philippine Rabbit pa lang, bumaba na ako, naglakad-lakad na ako. Nung makita ko yung number nung sinabi, pumasok ako. Tapos nung pumasok ako, tumingin nga ako sa loob, may mga sumasayaw, kakantahan. Ang ginawa ko, parang naki-sit in lang, magmamasid kung ano yung ginagawa.
Tapos doon nung tatawagin nila yung mga bago, yung mga bagong salta, yung mga bagong mukha doon. Punta ako sa harapan. Tapos kinuwento ko kung paano ko nasumpungan itong community. Sinabi ko nga na through radio ko nasumpungan ito. Pagkatapos doon, hanggang matapos yung gawain, umuwi ako. Ayun, doon natuloy-tuloy yung pakikinig ko sa kanya. Tuwing Lunes at saka Miyerkules, nakikinig ako. Hanggang dumating yung oras na umattend ako ng LSS. At nagpapasalamat ako dahil doon sa pag-attend ko ng LSS, mas lalo kong nakilala ang Panginoon. Kakilala ko na siya noon, naniniwala na ako sa kanya noon. Kaya lang nung mag-attend ako ng LSS, mas lalong lumalim yung paniniwala ko sa kanya at marami akong natutuhan sa pag-attend ko ng LSS at saka sa pagpunta ko sa mga gawain ng community. Doon ko naranasan yung magbasa ng Bible. Sa totoo lang, tumanda ako ng ganito, hindi ako napagbasa ng Bible. Siguro kung hindi ako nakapunta ng community, baka hindi ako marunong magbasa ng Bible. Nakalagay dun sa nabasa ko na yung Josue 1:8 na dapat daw nating basahin itong librong ito dahil daw ito ang magbibigay ng katuparan ng ating mga pangarap sa buhay. Kaya sabi ko, dito pala nasusulat din pala ako sa Biblia na dapat talagang ang isang Kristiyano matuto sa magbasa ng Biblia. Hindi lang yung pagbabasa ng Biblia, pati yung mga gawain, halimbawa yung linggo. Dati, noon wala pa kami sa community, tama na yung magsimba ka sa linggo ng 1 oras. Mas marami pa nga yung bulakbol mo sa bahay o kung lakad sa kung saan-saan. Makipagtipan ka sa Panginoon. Ganun dati kami. Pero ngayon, sabi ko nga, marami ka akong binagwan Diyos sa akin at sa buhay namin mag-asawa. Dati kasi, natatandaan ko, bata pa lang kami, tinuturuan na kami ng magulang ko ng magrosaryo. Yung rosaryong Kapampangan, sabi. Hanggang siguro elementary, gano'n, nagdadasal pa kami, nagrosaryo. Nung mag-high school na hanggang mag-college, parang nawala na yun eh. Parang yung attention ko na lang sa paligid. Parang nawala na yung pag-rosaryo. Nagbalik lang ako sa pag-rosaryo nung nandito na ako sa community. Dahil sa community, tinuturo nila yung kung pwedeng araw-araw kang magrosaryo. Yung ginagawa namin ng aking asawa yon ng araw-araw na magrosaryo. Sa pamamagitan ng brother husband ko, siya nag-akay dito sa akin. Kaya nakapag-attend ako ng LSS dito noong November 8, kung di ako nagkakamali. Dati, yung ginagawa naming pagsisimba sa hapon, binago namin yon.